purihin natin ang Panginoon. Amen. Actually, kung mayroon mang malaking biyaya ang Diyos ngayong Pasko sa ating community, kagabi, ang head count nila ng ushers nasa 900. Sabi nila, may mga hindi sila nabilang, kaya ang optimistic number nila 1,000. Wow! Talagang mabiyaya ang ating community at marami ang tumatanggap ng biyaya ng kapanganakan ni Jesus. Sa Ipine, kaninang alas 11, nakakagulat din ang nag-participate, 400. Tinanong ko sa kanila kung may pumunta sa kanila sa kagabi dito, ang sabi nila, halos wala na, hindi na sila pumunta dito sa St. Bernadette dahil alam nila na meron ng misa sa Ipine. Dinalaw sila ng parish priest. Nagulat siya. Nasabi niya, ang mga Pilipino pala dito, ang pinakamalaking congregation sa parokya niya mismo. At sila ay nagkagulatan. Pati ang mga Pilipino nagkagulatan, di namin alam na ganito pala kami karami. Kahit na marami pang hindi nakapunta dahil magdamagang party. Kaya sabi ng parish priest, pinapayagan niya na magmisa uli sa New Year ang mga Pilipino. Wow. Pinayagan niya rin, sabi niya, dahil napatunayan niyo na marami kayo, papayag na ako na may monthly mass na kayo dito sa ating parokya. Sabi ko, magkukumit ako sa January 1, pero yung monthly mass, pag-usapan natin. Pero magandang development dahil mas maraming naaabot ng biyaya ng Diyos at maraming nagsusumikap na bumuo ng ating Kristiyano komunidad. Siyempre mga kapatid, ito ang pinakamalaking araw ng ating simbahan, ng ating pananampalataya dahil sa matagal na panahon na inantay, sabi nga sa mga pagbasa sa libro ni Isaiah, ni San Pablo at ni Juan, the beginning of the Gospel of John. God is with us. God is Emmanuel. Pumasok sa kaysaysayan ng ating buhay, pumasok gaya sa atin, o mas nagpakumbaba pa sa atin dahilan sa kanyang kinalalagan. Kaya kung meron man malaking biyaya sa atin lahat, magandang alalahanin sa anuman na pagsubok na ating pinagdaraanan, magandang maalala, God is with us. Siya ang ating ilaw, siya ang ating daan. Siya ang ating katotohanan. He is our truth and our life. Ngayong pagdiriwang ng Pasko ay mas espesyal dahil binubuksan ng ating simbahan ang Jubileo. Jubileo 2025. Ang Jubileo ay ginagawa every 25 years. Naalala niyo yung Jubilee Year 2000 na binuksan din ni St. John Paul II at sinabi niya, every 25 years we will have a Jubilee. A Jubilee is a year of grace, is a year of forgiveness, is a year of embrace of the Lord. Kaya may tinatawag tayong plenary indulgences, espesyal na biyaya sa mga makikiisa
sa Jubileo. At ang tema na pinili ni Pope Francis is Pilgrims of Hope. Tayo daw, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ay dapat maging tulay ng pag-asa sa realidad ng daming hamon sa ating mundo. Kahit sa ating buhay, nawa ang pag-asa, the hope will always be with us. Kagabi na ikwento ko na sa paghahanda ng ating celebration nitong Pasko, I joined the recollection with Cardinal Chito Tagle at pinagnilayan ang Pilgrims of Hope. Binigyan niya ng tutok ang sulat ni San Pablo sa mga Pilipos at sinabi niya, "Who can separate us from the love of God?" Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Dahil walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, tayo merong pag-asa. Dinala niya ang pagninilay sa mga personal na karanasan natin mismo. Halimbawa, sabi niya, kung tatanungin mo ang bawat isa, ano ang nagpapagising sa iyo sa umaga? Why do you have to rise up every morning? Dahil merong umaasa sa iyo, merong gusto kang maabot, may pangarap ka. Sabi ko nga kagabi, na-surpresa ako dito sa France dahil halimbawa sa German-speaking countries, a day after Christmas holiday, ganun pa din sa Netherlands, a day after Christmas holiday. Pag 24, half day na lang ang trabaho. So they can really relish the celebration. Pero reklamo sa akin ng karamihan kahapon, Father, maghapon pa rin ang trabaho. Pagkatapos bukas, balik na naman sa trabaho. Kaya ngayong araw lang talaga ang pahinga. Pero hindi ka naman pwedeng hindi gumising bukas. Di ba? Baka wala ka ng trabaho sa sunod na araw. So kailangan mong gumising. Subalit, magandang alalahanin na ang ating bawat pagising dahil may umaasa at tayo din ay umaasa. At ang pinakamalaking pag-asa, ang pag-asa na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Really and truly, God is with us. And He gives us hope amidst the challenges of life. And He gives us peace. Walang kapayapaan na higit pa sa kapayapaan na binibigay niya sa ating mga puso. At walang higit na regalo sa mismong siya na nakikiisa kasama natin. Emmanuel, God is with us. Sa mulit-muli, Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas, Father. We always rise to